Yung kasi ang style nila, para bang sila yung above the law, para bang sila ang masusunod, kami ang tama, kami ang totoo, wala kayo sa amin. Hindi puwede yun. Ito, paliwanag natin. Mai-impeach si Vice President Sara Duterte hindi dahil lang sa ebidensya. Ang isa po na aking nakikita na posibleng maging basihan, nakakailang hearing na po hindi dumadalo si Sara Duterte. Parang walang respeto sa Congress. Ay itong natitira na dalawang hearing na naka-schedule sa Wednesday, April 22 at saka April 29. Pag hindi pa dumating si Sara dito, na lagi namang bukas ang Justice Committee para sa kanya, sigurado po mai-impeach na yan sa Kongreso. At sigurado rin po makakarating sa Senado ang article of impeachment. Hindi lang dahil sa ebidensya na nakikita natin sa aking personal na pananaw, kung hindi yung style ni Vice President. Totally, pag ni isa sa hearing ay hindi niya pinuntahan at hindi siya nagpadala ng mga abogado, ibig sabihin, hindi niya nirespeto ang mga congressman. Hindi niya nirespeto ang Kongreso. At dahil dyan, sino namang congressman ang papabor pa sa kanya, maliban na lang doon sa talagang DDS. Pero yung neutral na mga congressman at may prinsipyo sa kanilang posisyon bilang elected congressman, House of Representatives, o tinatawag na House of the People, hindi yan papayag na binabastos-bastos lang kahit Vice President pa. Kasi ang tingin ng Kongreso, sila yung mayroong authority. Lahat ng impeachable official pag ipinatawag, dapat dumalo, dapat irespeto ang proseso. At itong pagtanggi from day one until now ng kampo ni Sara Duterte kasama mga abogado na hindi pagdalo sa Kongreso, isa yan sa mga magiging dahilan na nakikita ko kaya siya ay mai-impeach at madadala ang article of impeachment sa Senado at doon itatrial. Total, yun din naman ang gusto niya. Pwede ibibigay sa kanya. Yung ebidensya, may kanya-kanya tayong interpretation yan. May nagsasabing malakas tayong ebidensyang nakita sa galing sa COA, galing sa NBI, galing sa Ombudsman, at galing sa Philippine Statistics Authority. Okay, lalo na po yung disallowance na pinababalik, hanggang hindi pinababalik kasi maling ginamit at hindi tama ang pinagkamitan ng confidential fund. Ang iba naman nagsasabi, wala pa rin yan. Hindi pa rin basihan niya. Ayan. So, mayroong debate ron sa may ebidensya na ba o wala. Base sa dokumento, nasa sa atin lahat yan. Pero ako, ang sinasabi ko, yung kawalan ng respeto, kawalan ng paggalang ng Office of the Vice President sa mga kongresista, lalo na sa Committee on Justice, yan po ay hindi magandang pangitain. Yan ay magiging negative sa side ni Sara Duterte. Hindi yan magiging negative sa side ng Kongreso. Dahil ang Kongreso hindi naman magpapakapekto. Itutuloy lang nila ang kailang trabaho. Pero kanilang laging sinasabing bukas ang kailang opisina, ang Justice Committee, at laging may bakanting upuan doon sa hearing na para kay Vice President. Pero hindi siya dumadalo. Siya na ang may kasalanan dyan. Ang sinasabi ko po rito, intindihin nyo ganitong kasimple lang. Yung ebidensya ay ang Justice Committee ng bahala dyan. Sinabi ko na nga kanina mayroong grupo na naniniwala may ebidensya na, may grupo na naniniwala wala. Ako ang sinasabi ko, kahit ma-impeach si Sara Duterte, kahit hindi lang dahil sa ebidensya, dahil sa kanyang kawalan ng respeto sa Kongreso. Akala niya kung sino siya. Ang linaw-linaw ng saligang batas. Siya pa naman ay abogada. Although sabi ni Madriaga parang pasang-awa. Doon sa eskwelahan pinag-aralan niya. Si Madriaga may sabi niya, di ako. Diba? Anyway. Ang linaw trabaho ng Kongreso, magdetermina ng ebidensya sa impeachable official o impeachment process. Kung wala, i-reject nila. Kung meron, itutuloy nila. Pero kalaging kasama dyan, binibigyan ng pagkakataon at bibigyan ng pagkakataon mula una hanggang huli si Sara Duterte na humarap sa Justice Committee. Ayaw niya Ang tigas niya nagtitigas-tigasan. Akala niya susuko sa kanyang Kongreso. Kaya ganito yung aking analysis at opinion. Mai-impeach si Sara hindi lang sa ebidensya, pati sa kanyang attitude, kawalan ng respeto, kawalan ng paggalang sa Kongreso, House of the People, House of Representatives, yan magiging ground yan. Maniwala kayo, tao lang pare-pareha sila. Hindi man nila aaminin. Kaya po, alam nyo, congressman, aamin. Hindi, i-impeach namin si Sara kasi hindi kami nirespeto. Hindi na aamin, sa loobin na lang yan. Lagi ang pagbabase nila ebidensya.
Pero kung ikaw ay ang tingin mo hindi ka nirespeto, binastos ka ng isang impeachable official, isasama mo yung iyong naramdaman at saloobin doon sa iyong magiging desisyon. Kasi ang pagdedesisyon sa napakahalagang bagay, lagi yang pisikal, mental, ebidensya, at pananagutan. Kaya doon nakapaloob yung pisikal na nararamdaman ng isang senador o ng isang congressman. Nang ang piling ng congressman sila hindi nirespeto, paano naman kakampihan yan? Eh pag hindi ka na wala kang respeto sa mga mamabatas na sila ang may hawak ng kaso, ano ini-expect mo? Ipagtatanggol ka naman yan? Hindi. Ha? Kaya kailangan ay rumespeto. Ang issue, impeachment. Ang issue, mayroong ongoing hearings sa Committee on Justice. Dalawa na lang yung natitira. April 22 at April 29. Pag yung dalawang yan ay hindi pa sinipot ni Sara Duterte, siya na ang may problema. At ang tingin ko, opinion ko, diretso ang article of impeachment sa Senado. Kahit i-recommenda pa, at yun naman ang gagawin ng Committee on Justice, papunta ng plenary para pagbotohan, pag magdesisyon ng lahat ng membro ng congressman. Talon-talo sa numbers game si Sara Duterte. Kakaunti, mabibilang mo lang sa daliri ng kamay ang kakampi niya sa buong kongreso. O anong aasahan mo? Tapos hindi pa niya nirespeto, wala talaga. Yun yung kasi ang style nila eh. Para bang sila yung above the law, para bang sila ang masusunod. Kami ang masusunod, kami ang tama, kami ang totoo, wala kayo sa amin. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun sa demokratikong bansa at sa paghahanap ng katotohanan, pagbibigay ng due process. Lahat ng due process ibinigay na sa kanya. Lahat ng pagkakataon ibinigay sa kanya, pero hindi niya ginagawa. O ano aasahan mo? Paano kakakampihan ng Kongreso? So yun ang ginajustify ko lang po na hindi ebidensya. Hindi lang ebidensya ang pagbabasihan. Ngayon, punta tayo doon sa ebidensya. Pag yun ang pinagbasihan, doon sa nakaraang mga araw, meron tayong kanya-kanya tayong paniniwala dyan at opinion. Pwedeng sabihin mo, wala pang ebidensya. Sa tingin ninyo, wala pa. Okay lang yun. Pwede naman sabihin natin, meron na, malakas na, pwede na, i-impeach si Sara. Ayan, yan yung debate ngayon. Ang magdi-decide yan ay yung Committee on Justice. Tapos papunta ng plenaryo, yung buong Kongreso ang magdi-decide yan. Pag sinabi ng Committee on Justice, impeach Sara, pag inapruban ng 105 congressman, lilipat ang tatransfer ang article of impeachment, magtatrial sa Senado. Pero, para lang ho sa inyong kaalaman, ang nag-i-impeach talaga sa isang impeachable official ay Kongreso. Ang Senado, trial lang. Trial and decide. Yan ang trabaho ng Senator Judge. Mag-trial at mag-decide. Ang trabaho ng Kongreso, maghanap ng ebidensya. Pag may sapat na ebidensya, probable cause, i-impeach nila. So magkaiba po yan upper and lower chamber. Mababa at mataas na kapulungan. Philippine Congress yan, under 1987 Constitution. Pero magkaiba yung kanilang authority at limitasyon ng kanilang trabaho. Ang Kongreso at Senado ay nag-i-impeach sa mga impeachable official pag may ebidensya. Ang Senado, pag nagkaroon ng trial, sila naman po yung magpapatalsik or magtatanggal ng trabaho ng impeachable official base sa ebidensya. Kaya nga, try and decide. Sila yung magta-trial at magde-decide kung acquittal or guilty. Yun ang trabaho ng Senado. Mag-remove, magtanggal. Okay? Ang Kongreso, mag-impeach ang kailang trabaho pag may ebidensya. Pero meron din silang authority, ang Kongreso, mag-dismiss kapag walang ebidensya. Ayan, okay? Kaya napakalinaw niyan. Pag hindi pa nyo naintindihan, talagang didiis ka. Kasi yung mga didiis, ang hirap maliwanagan, lalo yung mga turon nila, talagang sarado. Kaya yung dalawang tainga nila, pareho sarado. Yung mga mata nila, sarado na rin. O, di ba? Tapos, yung mukha nga lang ang bukas nila, salita na salita. O kaya sulat na sulat. Ayun, malayo yun, dahil sa katotohanan. So, yung aking lahat ng opinion ay base sa nangyayari at mangyayari pa. Abangan ninyo. Basta dalawa lang, dalawang hearing na natitira eh. Kung mai-extend, hindi natin alam. Itong dalawang sunod na hearing, 22 at 29, pag hindi pa sumipot si Sara dito, binaliwala totally ang ating Kongreso, impeach siya. Magkakaroon ng trial. Aabot sa Senado ang article of impeachment at forthwith, kaagad-agad magta-trial doon. Dahil iba na ang Senate President doon. Wala na si Escuderong authority sa Senado. Okay?